Sin pecado concebida, sin pecado concebida, sin pecado concebida. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Nagising na po ba kayo sa pagpupuri sa Panginoon? Tunay nga po bang buhay ang Diyos? Kung buhay ang Diyos, paano niyo po nararamdaman na buhay ang Panginoon? Paano niyo po nararamdamang buhay na buhay ang Diyos? Salamat po sa mga kapatid ko na patuloy na nag-iisip, patuloy na binabahagi ang sarili, ang magagawa nila sa dakong ito, sa gawain ng Panginoon. Salamat sa inyo mga kapatid. Kapatid na Jeff, kapatid na Roland, kapatid na Per. Buhay po ba ang Diyos? Maliwanag po ang katotohanang magbata ka lamang. Sa iyong pagbabata, kakamtin mo yung iyong ninanasa. Sino nga po ba ang nagnanasa ng kadakilaan ng Diyos? Di po ba't lahat ng tao ay nagnanasa? Kaya lamang po marami rin pong tao na nagnanasa sa kadakilaan ng Diyos, ayaw namang hanapin ang kanyang kadakilaan. Buhay po ba ang Diyos? Subalit pinatutunayan ng ating Ama, ng ating Panginoon, na kapag nagbata ka, naghintay ka, tuwirang lahat po, marami pong kaukulan ang magbata, magpagal, maghintay. Kapag naghintay ka ng kaparaanan ng Diyos, nagbata ka sa pag-ibig niya, nagbata ka sa pagsubok niya, nagbata ka sa paghihintay ng kalayaan mo, ipagkakaloob po ang lahat ng karapatan mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya marami pong kaukulan ang pagbabata. Hindi lamang po yung nagbabata ka ng sakripisyo mo para makilala mo ang Diyos. Hindi lamang nagbabata ka sa paggawa ng mabuti para abutan ka ng Panginoon sa muli niyang pagbabalik kung buhay ka. Bilang katauhan, makita mo mismo siyang bababa, at kung ikaw naman ay pumanaw na, makikita mo pa rin ang kadakilaan niya. Buhay po ba ang Diyos? Katulad rin po ng pagbabata ninyo na mga karamdaman. Ika'y nagtitiwala na may magagawa ang Ama sa iyo, may magagawa ang Kristo sa iyo. Sa pagtitiwala mo, sa pananalig mo, naghihintay ka sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kapangyarihan, na ikaw ay kanyang pagagalingin. Buhay nga po ba ang Diyos? Maraming ibig sabihin yung magbata, magpagal, maghintay. Kung ikaw ay naglilingkod sa Kanya, nagbabata ka at nagsusumakit, nagsusumikap ka, nagpapagal ka ng pag-aalay sa Kanya. Sapagkat alam mo, lahat ng ginagawa mo'y may kapaki-pakinabang kang kakamti. May kabuluhan ang iyong ginagawa. Mayroong karapatan ka na binabahagi ng Ama. Marami po kahulugan ang magbata, maghintay. Katulad po halimbawa, mayroon kang layunin, mayroon kang pinapangarap. Sa iyong pangarap, sa iyong pagtitiwala sa Ama, nananalig ka doon sa imposibleng maganap. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa pagtitiwala mo, sa pananalig mo sa imposibleng kaganapan, magsusumakit ka, magsusumikap ka, magbabata ka, magpapagal ka, maghihintay ka, na makamtan mo yung kanyang kadakilaan, na makita mo yung kanyang salitang walang imposible sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Marami pong ibig sabihin at kahulugan ang magbata, magpagal, maghintay hanggang ikaw ay abutan. Tulad ng isang anak na nagpapalaki sa kanyang anak. Siya'y nagtitiwala at nananalig na ang Diyos ang pag-ibig at ang Diyos ang buhay. Sa kabila man ang anak niya ay maliit ng nilabas sa kanyang sinapupunan nang masilayan niyan sa daigdigan, napakaliit ng sukat. Subalit sa kanyang pagtitiwala, pananalig na nilabas niya ang anak niya, ipagkakaloob niya sa Ama
na ipagkakalob niyang siya ay maging maayos na bata. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan po ang kahulugan ng mga salita ng Ama. Kaya po kailangang saliksikin ng tao ang bawat kataga niya, ang bawat salita niya, sapagkat kung minsan, marami rin pong uri yung sinasabing kay ganda niya. Hindi po ba? Halimbawa, may nagsabing, kay ganda mo naman. Anong uri ang kagandahan niyang nakita? Pag panlabas na anyo, may nagsasabing, kay ganda mo. Kasi yung bigwas eka ng mukha mo, maganda, para kang anghel eka. Meron naman, kasi eka, matangos ang ilong mo. Meron naman, kasi eka, ang nagdadala sa iyo ay mata. Meron namang nagsasabi, ang nagdadala eka sa iyo ay bibig. Meron namang nagsasabi, ang nagdadala sa iyo ay ang kutis mo. Kaya, kay ganda mo. Nasasabi yan ng tao. Subalit, paano naman po kaya niya maibibigay sa Ama yung sinasabing, Ama, kay ganda ng kaloob mo. Kay buti ng kaloob mo. Ilan po kaya namang ang taong magsasabi nito na sa kagandahan ng kalooban ng Ama ay naramdaman niya ang sinasabing kay buti ng Ama, kay dakila niya. Nawa po, wag lamang sa uri ng kagandahan ng tao na kasisilay ang anak ng Ama, kundi masilayan din ang kagandahan ng kalikasan, ang kagandahan ng buhay, ang kagandahan ng bawat araw na kaloob ng Ama. Nawa mga minamahal ko, wag lamang nakatutok ang isip at pananaw ng tao doon sa kagandahang nagaganap sa buhay niya, kundi sa bawat araw, magnasa siyang itutok ang isip, ang damdamin niya sa kabutihan, sa kadakilaan, at sa kapangyarihan ng Ama na nagaganap sa buhay niya. Bilang katauhan, bagamat mayroong karamdaman, subalit nararamdaman mo ang pag-ibig ng Ama sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga pong napakaraming ginagawa ng Ama sa buhay ng anak niya. Tunay nga pong napakarami ng ginagawa ng Ama sa buhay ng tao. Katulad po ng kagandahan ng kalooban ng Ama na naganap sa gawain ito. Sa pagbabata, paghihintay, sa bawat kaganapan, hindi namamalayan bilang apo kunching, mayroon dinaratalang Ama para sa gawain niya. Katulad nga po, ilang panahon ang lumipas, ilan lamang ang ginagamit na speaker po ba ang tawag ng tao dyan? Hindi po ba't ayan? Ngayon bilangin nyo kung ilan sila. Buhay po ba ang Diyos? Yan ang patunay at papuring marapat ilahad ng tao sa Ama. Kapag ang kabutihan ng Ama ang siyang naghari sa tao, walang hindi siya ipagkakaloob sa pananalig, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig niya sa kanyang dinadakila, sinasamba na makatotohanang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po mga minamahal ko, ang pag-ibig ng Ama ay di lamang maramdaman ninyo kapag ang pagpapalay dumaratal sa inyo, kapag sumisibol ang kabuhayan ninyo, kapag kayo ay nakakatungo sa gusto't layo ninyo, kundi maramdaman ninyo sa bawat araw, anuman ang inyong nakakamtan, may balakid man, dili kaya'y galak, o kaya'y pagsubok. Mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, sabi nga, ayan, yun lang maririnig mo. Buhay po ba ang Diyos? Di po ba? Kanina po habang inaayos nila yan, nandun po ako sa adoration, pero hindi po ako lumuluwal sa kanila, lumalabas. Tinatapos ko po yung aking panalangin at yung pakikipagniig ko, tsaka yung pagbabasa ng Biblia. Bagamat naririnig ko po, tuwan-tuwa ako doon sa habang nagbabasa ako, may kasamang pangungusap na pakinggan mo ang iyong mga kapatid, ang iyong anak na naturingan. Sabi niya, yung umaawit pa po sila.
natutuwa po ako. Talaga pong nakakatuwa. Ano ba? Ano ba yung alak at tinapay? Paano nga ba yung tono nun? Yung inaawit niya? Pag po ba sagradong ano yung tinataas ng pare? Eh kanina po alam ko yun, ngayon nga hindi ko na alam. Ibig sabihin hindi ka parte yun sa bahagi. Buhay po ba ang Diyos? Kapag ka ibinigay, ayun po, papasok na yan. Kapag hindi takda, walang papasok dyan. Ganun po ba ang buhay?